Hi guys! In this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng truth tables for different propositions. Without further ado, let's get this lesson started. So, dito kailangan marunong pa rin tayong mag-construct ng truth table based on different logical operators. So, kung hindi mo pa alam yung part ng lesson na yon, panoorin mo muna itong video na ilalagay ko dito sa upper right corner ng video natin para mas makarelate ka sa pag-uusapan natin sa video na to. So, diretso example tayo. We have to construct the truth table for this proposition in proposition form. So, dito kung mapapansin natin, dalawa yung involved na proposition. Meron tayong proposition constant A at proposition constant B. So, dahil dalawang propositions ang involved, para malaman natin kung ilang rows yung table na gagawin natin, we have to use 2 raised to the n, kung saan yung n ay ilang proposition ang involved. So, dito meron tayong 2 to the second power kasi dalawa yung ating proposition. That's why we have to construct 4 rows. So, syempre, 4 na rows yung i-expect natin, kailangan may heading yung bawat row. Para malaman natin kung paano to gagawin ng truth table, let's work backwards. Kailangan yung ating pinaka-rightmost column ay ganito. Ang ending dapat ng ating rightmost column or yung pinaka-truth table natin ay kung ano yung given. Now, let us break this down. Itong ating pinaka-proposition, merong ganitong part, may material implication na part, kaya dapat meron tayong column for that. And itong part na to, merong involved dito na conjunction, kaya dapat may column for that. Itong dalawang to, yung ating gagamitan ng material equivalence. And to break this down further, itong ating material implication merong A at B. However, itong part na to, involve ang B at negation of A, kaya dapat dito maglalagay pa tayo ng negation of A. So all in all, meron tayong mga column labeled as A, yung first proposition natin. Next proposition constant natin ay B. Tapos, kailangan nating i-negate yung A kasi kailangan to sa second part ng ating material equivalence. Kailangan din nating i-material implication yung A at B, i-conjunction yung B and not A, tapos, i-material equivalence natin tong dalawang to. So, gawin natin. Para magawa ang truth table, tandaan, lalagyan lang natin to ng T at F. T pang true, F pang false. So, hahatiin natin to dahil 4 ang ating rows, 2 rows ang para sa true, 2 rows ang para sa false. Yun yung para sa unang column natin. Pagdating sa second column, alternate na yan. T, F, T, F. Next, for the third column, kailangan nating i-negate yung A. So, babaliktarin lang natin lahat ng values na to. From true, this will be false. From true, this will be false. From F, this is T. From F, this is T. Next, we will have to do the material implication from A to B. Ibig sabihin, ito ang ating antecedent. Tapos, ito ang ating conclusion. Tandaan natin na ang material implication, kapag true ang antecedent at true din ang conclusion, true din ang ating implication. Pero kapag ang ating antecedent ay true, tapos ang conclusion ay false, this will be false. If our antecedent is false, tapos true ang ating conclusion, this is true. And if parehong false ang ating antecedent at conclusion, the implication for that is also true. Recall, diniscuss natin to sa previous video natin. Next, ito namang dalawa, B at not A, gagawa natin ng conjunction. Para maging true ang conjunction, kailangan parehong true yung entries nila. So dito, isang true, isang false, false na agad yan. Dalawang false, false na yan. Ito dalawang true, true yan. Tapos ito, may isang false, automatic na yan, false. And finally, we will have to do the material equivalence between these two columns. So, nagiging true lang ang material equivalence kapag parehong true or parehong false yung dalawang entries natin. So, dito magkaiba, automatic, this is false. Ito parehong false, true yan. Parehong true, true yan. Magkaiba, that's false.
So, yan na. Natapos na natin yung truth table for example number 1. Let's now go to example number 2. Dito sa example number 2, tatlo ang ating involved na proposition, kaya mag-expect tayo na we will use 2 to the third or simply 8 rows. So dito, since involved tayo ng tatlong proposition, expect na yung ating first 3 columns from the left ay labeled as W, H, at Y. Kung mapapansin natin, meron tayong 8 rows para sa table na to. Also, para ma-arrive din ang pinaka-truth value ng proposition na to, take note na merong grouping symbol dito, kaya yan ang magiging next na column natin. Tapos, itong grouping symbol na to, naka-negate, kaya yun yung susunod nating column. Tapos, itong buong negation na to, yung naka-implies sa Y. Kaya yun yung ating final column. So, kumbaga, parang sinusunod lang din yung rules sa PEMDAS. You will look at the innermost grouped proposition, tapos you will work from that palabas hanggang sa ma-arrive mo na yung pinaka-truth values para sa mismong given na proposition. Tandaan ha, laging uunahin yung mga grouping symbols kung meron namang grouping symbols. Tapos, kung yung grouping symbol ay naka-negate, edi ine-negate mo pa yung value ng magkakagroup na constant na yon. Again, to fill out these rows, ang gagawin natin since we have 8 rows, para dito sa ating first column, 4 yung true, tapos 4 yung false. Tapos, dito naman, tigda-dalawa. 2 true na magkasunod, tapos 2 false na magkasunod. 2 true ulit, tapos 2 false. Tapos, sa third column natin, alternate na. T, F, T, F, T, F, T, and F. In that way kasi, maa-assure tayo na walang mauulit na combination or permutation ng mga true or false values for W, H, and Y. Next, ang titingnan lang natin ay itong W at itong H ating i-disjunction. So again, pag disjunction, kapag merong isang true, true na yun lahat. Magiging false lang kung pareho silang false. So in this case, parehong true yung W at H, so that is true. Pareho rin itong true, so true yan. Ito, as long as may true, true yan. Ito, true din. True pa rin ito. F and T, that is still true. Pero dito, pareho na silang F, false na yan. Dito, pareho na rin silang F, false na rin to. So, nagawa na natin itong column para sa W or H. Next, ine-negate natin ito. We will negate this column. So, meaning, we will have here F. F, ang kabaliktaran ng T ay F pa din. Ito, F pa din. This one is still F. Ito, F pa din. Pero dito, since false na ito, this will be true. And the last entry will be true. And finally, we need to do the material implication for this antecedent. Tapos, ito yung ating conclusion. Okay, so kahit mas naunang isulat itong column na to, kung pagbabasihan natin itong ating proposition, dapat yung Y yung ating conclusion. Kaya nililabel ko sa taas para hindi nakakalito. So, ang tingin natin mula antecedent papuntang conclusion. F muna at T. This is true. Recall natin yung mga values for material implication ha. Nagfa-false lang ang material implication kung true ang antecedent, tapos ang ating conclusion ay false. Yan, that will be false. Okay? So dito, false naman yung ating antecedent, false din ang conclusion, that is true. False tapos true, that is true. False tapos false, that is true. False implies true, that is true. False implies false, that's true. Ito naman, true implies true, that is still true. Ito na. True ang ating antecedent pero false ang ating conclusion, therefore, dito lang tayo mag-false.
Dito kailangan hindi tayo nalilito ha. Kahit nasa bandang kanan yung ating antecedent in terms of writing sa ating truth table, tapos nandito banda yung ating conclusion, ganun pa rin ang tingin natin mula antecedent papuntang conclusion. At magpo-false nga lang ang ating material implication kung ang ating antecedent ay true at ang ating conclusion ay false. So yan ang truth table ng ating example number 2. Next, we have example number 3. Dito naman, involved tayo ng 3 pa ring propositions, kaya meron pa rin tayong 8 rows. At yung unang 3, we will label it as ERX. Oh, by the way, I forgot to mention, para malaman kung ano yung unang isusulat dito, you refer to the given. Kung ano yung naunang isulat, kunwari E, kaya E yung first column. Kung ano yung pangalawang nasulat, R, tapos yung X. Next, going further, kung mapapansin din natin, involved sa example na to, kailangan magkaroon tayo ng negation ng X at negation ng R. And then, dito kung mapapansin natin, walang parenthesis. Dahil wala siyang parenthesis, ang gagawin mo, uunahin mo muna tong may parenthesis. Afterwards, kung ano man yung value ng parenthesis na to, i-conjunction natin sa not X. Tapos, kung anong value ng pinakasagot na to sa conjunction, tsaka natin i-disjunction sa not R. So, hindi natin pagsasamahin tong dalawang to kasi wala namang parenthesis originally. So, ganito ang magiging flow ng ating truth table. Again, recall natin, 4 ang true na magkakasunod sa first column, tapos 4 din na false. Sa second column, tigda 2. 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. And for this third column, alternate lang. Next, for not X, ang gagawin natin, inenegate natin ang mga values ng third column. Ibig sabihin, meron tayong F, T, F, T, F, T, F, T. Next, inenegate din natin yung R, yung second column. So, meron tayong F, F, 2 T, F, F, true, true. Next, we will do the material implication for E and R. E ang ating antecedent, tapos ang R yung ating conclusion. So, T implies T, that's true. T implies T, that's true. T implies false, that is false, kasi true yung ating antecedent, false yung ating conclusion. Same goes with the fourth row. And then ito, true na. False implies true, true na. False implies false is true. False implies false is true. Next, ito namang ating previous column, itong kakagawa lang natin, i-conjunction natin sa not X. Again, recall natin when it comes to conjunction, kailangan parehong true yan para maging true. So ito, isang F, isang T, that's already false. Ito, parehong true. This is true. Careful dito ha, kasi dapat tama yung column na tinitingnan mo. In this case, ito ang titingnan natin at itong column na to. So, going back, we have F and F. This is false. Ito, magkaiba. This is false. Ito, magkaiba din. This is false. Dito, parehong true. So, this is true. This is false and true. This is false. And finally, true and true. That's true. And for the last column, ang titingnan naman natin ay itong part na to. I-disjunction natin sa not R. At ang disjunction, nagtutrue lang as long as may isang true. Pag parehong false, like this first row, this will be false. This will be true. This will be true. This will be true. Ang next row natin ay false dahil pareho silang false. Itong dalawa ay true. Itong dalawa ay true.
And finally, true or true, that is true. So that's it kung paano tayo gumawa ng truth table given different compound propositions. Lahat ng ito ay naka-anchor sa truth table ng mga logical operators. That's why kailangan familiar ka sa rules kung paano i-construct yung truth table ng logical operators para makapag-construct ka ng truth table ng iba pang propositions. So that's it. Thank you for watching and see you on the next video.